Magandang araw. Okay, nakahanda na yung mga materyales na pinadala mo at alam mo, ang pag-uusapan natin ngayon ay parang isang malalim na tanong mula sa aklat ng Genesis. Oo, at ang misyon natin ngayon ay suriin yung mga pananaw na inilahad sa sources mo. Tama. Ang tanong, ano ba talaga ang saklaw ng sumpa sa lupa matapos, 'di ba, magkasala si Adan? Alamin natin kung yung sumpa ba ay tungkol lang sa pagtubo ng mga tinik at dawag O kung kasama na rin ba dito yung mismong konsepto ng kamatayan? at pagkabulok para sa lahat ng nilalang. Yun ang malaking debate. Sige, magsisimula tayo sa sipi mula sa Genesis 3 verses 17 hanggang 19. Dito, sinabi na dahil sa ginawa ni Adan, isinumpa yung lupa. At dahil doon, kailangan na niyang magpagal, magpawis para lang may makain. Tapos sa huli, babalik siya sa alabok kung saan siya galing. Dito mismo magsisimula yung ating pagtatalaay. Sige, simulan na natin. Okay, himayin na natin to. Base sa mga materyales mo, may dalawang magkaibang. Parang magkaibang pananaw talaga, no? Oo, dalawang magkaibang school of thought kumbaga. Tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng sumpang ito. So, unahin natin yung unang pananaw. Ano yun? Okay. Yung unang pananaw, ang sinasabi nito, limitado lang daw yung sumpa sa dalawang bagay. Dalawa lang. Oo. Una, yung paglitaw ng tinatawag nilang pita ng laman sa tao. Yung parang internal struggle? Eksakto. Tapos yung pangalawa, mas pisikal. Yung pagtubo ng tinik at dawag sa lupa na nagpahirap sa pagsasaka. Ah, okay. So, sa pananaw na to, yung pagbalik sa alabok, yung kamatayan mismo, hindi yon resulta ng sumpa. Ganun ba? Ganon na nga. Ang sabi nila, isa na yon ng natural na proseso kahit bago pa magkasala si Adan. Teka. Paanong natural na proseso? Akala ko ba perpekto ang lahat sa Eden? Well, ayon sa kanila, ang kaibahan lang daw ni Adan ay mayroon siyang hininga ng buhay o senge, yung term sa source. Senge. Ano yon? Parang isang special power. Parang ganon, ito raw yung pumipigil sa kanyang pagtanda at kamatayan. Siya lang ang mayroon nito. Yung ibang nila lang, wala. So parang lahat ng iba may expiration date. Pero si Adan, dahil sa senge, parang nakaplug sa eternal life source. Tama yung analogy at ang lohika rito na magkasala si Adan, nawala yung senge. Na-unplug siya. Na-unplug, oo. Kaya siya nagsimulang tumanda at mamatay tulad ng ibang nilalang. Hindi raw yun dahil sa sumpa, kundi dahil sa pagkawala ng special na hiningang yun. Pero di ba may malaking butas dyan? Yun mismo yung tanong na inihain sa source mo. Oo. Kung ang senge na yan ay ang banal na espiritu na pumipigil sa pagtatanda, bakit tumanda si Jesus? Yan. Siya na laging sinasabing puspos ng espiritu. Dito na ngayon, papasok yung ikalawang pananaw, di ba? Dito na. Kasi yung ikalawang pananaw may mas malawak na interpretasyon. Paano kalawak? Sinasabi rito na yung sumpa, hindi lang yan tungkol sa pita ng laman o mga tinik. So ano pa? Kasama raw sa sumpa yung mismong konsepto ng pagkabulok, pagtanda at pisikal na kamatayan. Yung pagiging alabok. Wow! So ibig sabihin sa pananaw na to, bago ang kasalanan ni Adan, walang namamatay, walang nabubulok? Ganon. Nang isinumpa ang lupa, doon pa lang nagsimula yung proseso ng pagtanda at kamatayan para sa lahat ng nilikhang gawa sa lupa. Lahat apektado. Lahat. At ito rin ang nagiging paliwanag nila kung bakit tumanda si Jesus. Ah, kasi? Kasi isinilang siya sa isang mundo at sa isang katawang lupa na nasa ilalim na ng epekto ng sumpayon. So, yung mismong hardware ng mundo, yung lupa, yon ang isinumpa. Eksakto. Kaya lahat ng galing dito, apektado, walang exception. Grabe. Okay, so bukod sa mga physical na epekto, may binabanggit din sa mga source mo, no? Tungkol sa pagbabago ng kapangyarihan sa mundo? Oo, isang malaking power shift. Kasi dahil sa kasalanan ni Adan, nawala sa kanya yung pagiging katiwala ng lupa. Tama. At ang mas malala, yung kapangyarihang yon may sumalo agad. Napunta kay Satanas. Kaya pala siya tinawag na prinsipe ng sanlibutan ito. Diyan yun kumokonekta. Yung dating pamamahala na nakabatay sa utos ng Diyos, napalitan. Napalitan ng ano?
ng pamamahala na nakabatay sa karahasan, sa batas ng malakas, yung tinatawag na law of the jungle, kumbaga. Yakyuk Kangshik, yung malakas ang nabubuhay. Ito pala yung connection dun sa sinasabing kakainin ni Satanas ang alabok. Oo, yun na yun. So dahil naging mortal o alabok ang tao, naging sakop na siya ng kapangyarihan ni Satanas. At ginagamit ni Satanas yung pita ng laman para patuloy na tuksuhin yung sangkatauhan. Yun yung naging pagkain niya, yung teritoryo niya. Pero mahalagang bigyang diin yung isang punto sa source mo, no? Na yung pagkakaroon ng pita ng laman, Oo, yung clarification. hindi raw yun otomatikong nangangahulugang ipinanganak kang makasalanan. Tama, hindi ka guilty from birth. Pero dahil sa pitang to at sa impluensya ni Satanas, nagiging, halos tiyak na magkakasala ang tao. Bakit? Kasi hindi niya kayang labanan ng mag-isa. Isang matinding kahinaan pero hindi pa unang hatol. Okay. So, kung ganyan pala kalawak ang epekto ng sumpa, paano to babawiin? Dito naman pumapasok sa mga source mo yung konsepto ng 1,000 taong kaharian. Ang Great Restoration, kumbaga. Pero kahit dito sa panahong to, nagpapatuloy pa rin yung debate. At ang sentral na tanong, Oo, sa kahariang ito, kung saan inaasahang wala ng sumpa at si Satanas ay nakakakulong, yung mga tao ba doon, yung mamamayan? tatanda at mamamatay pa rin ba sila? Yun ang tanong. Yun mismo. At dito, muling naghihiwalay yung dalawang pananaw. Sige, anong sabi ng unang panig, yung sa limitadong sumpa? Ang sagot nila, isang malaking oo. Mamamatay pa rin. Oo, mamamatay pa rin daw sila. Kasi para sa kanila, consistent sila sa logic nila. Ang pagbalik sa alabok, hindi naman bahagi ng sumpa. So, kahit sa perfect kingdom, may kamatayan pa rin. Mabubuhay daw sila ng napakatagal, pero sa huli, mamamatay pa rin. Tanging yung mga pari lang na may niluwalhating katawan ang hindi. Anong batayan nila para dyan? Ang batayan nila ay isang sipe mula sa aklat ni Zacarias. Yung naglalarawan ng mga matanda. Oo, mga matatandang may hawak na tungkod sa Jerusalem. Para sa kanila, yung tungkod, patunay yon ng proseso ng pagtanda at panghihina. Okay. Samantala, ano naman ang sagot ng ikalawang panig? Ang sagot nila, hindi. Isang matunog na hindi. Hindi na sila mamamatay. Bakit? Kasi kung ang kamatayan ay resulta ng sumpa, pag inalis mo yung sumpa, mawawala na rin yung kamatayan. Simple logic. Ganun lang kasimple. At yung interpretasyon nila sa talata sa Zacarias, yung tungkod daw, simbolo yun ng autoridad, ng paggalang dahil sa mahabang buhay. Hindi ng kahinaan. Parang village elder. Yun. Tapos ang mas matibay nilang batayan, yung Roma 8:21, na nagsasabing ang sangnilikha ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa pagkabulok. At para sa kanila, literal ang pagkabulok na yan. Literal. Proseso ng pagtanda at kamatayan. Okay. Ito na. Ito yung bahaging talagang nakakaintriga para sa akin. Sa dulo raw ng 1,000 taon, papakawalan si Satanas Yung final test. at karamihan sa mga mamamayan, matutukso niya. Ang tanong, sa source mo, paano? Paano sila matutukso, di ba? Pag wala na ang sumpa at ayon sa kanila, wala na rin yung pita ng laman. Dito nag-aalok ng isang nakakagulat na konklusyon yung material mo. Ano yun? Ipinapahiwatig nito na kahit wala yung pita ng laman, yung tao may kakayahan pa ring piliin ang magkasala. Tulad ng nangyari sa unang Adan. Eksakto! Wala pa siyang pita ng laman noon, pero nagkasala pa rin siya. Yun na lon ang argumento kung paanong si Adan ay natukso sa isang perpektong hardin. Ganon din ang pwedeng mangyari sa mga tao sa isang perpektong kaharian. At dito lumalabas yung isang mas malalim na tanong, hindi na tungkol sa sumpa, kundi tungkol sa mismong kalikasan ng malayang pagpili ng tao. Grabe. So, ano ang kabuang larawan? Mula sa isang talata sa Genesis, napunta tayo sa diskusyon tungkol sa kalikasan ng kamatayan. Sa pamamahala ni Satanas. At sa isang hinaharap kung saan muling susubukin ang sangkatawan.
Ipinapakita nito na yung tanong kung hanggang saan ang sumpa sa lupa ay isa ring tanong tungkol sa Kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. oo at ng pagkakaroon ng kalayaang pumili. At iiwan namin sa iyo ang isang panghuling kaisipan. Kung si Adan ay nagkasala sa isang perpektong kapaligiran na walang panloob na pita ng laman, At yung mga tao sa hinaharap ay maaari ring magkasala sa halos perpektong kondisyon. tungkol sa pinakaugat ng tukso, ito ba ay laging isang panlabas na puwersa lang o mayroon bang isang bagay sa mismong esensya ng kalayaan? Ang tawag James ang akin ay sinandromorphoria, na laging nagiiwan ng puwang Para sa posibilidad ng pagbagsak, ano man ang perpektong kalagayan ng paligid natin,